Hello mga kabayan, kumusta po kayong lahat? So dahil nga po mayroong nagpatulong sa akin na magpa-convert ng kanyang Philippine driver's license to Korean driver's license. So i-share ko sa inyo kung ano yung mga process or ano yung mga ginawa niya at mga ginawa naming dalawa para ma-change yung driver's license niya. So unang-una niyong ginawa ay syempre sa Pilipinas kumuha po siya ng driver's license. And nabasa ko po doon non-proof nga lang po yung driver's license niya eh. Pagkatapos, kumuha po siya ng certification ng driver's license niya sa LTO. Pagkatapos, ipina-apostil niya po yon and then dinala na dito sa Korea. So, ano po yung mga requirements pag papapalit ng ng driver's license to Korean driver's license? So, unang-una yung inyong ARC, passport, pera, yung certificate of driver's license na galing sa LTO na naka-apostil, patapos yung driver's license mismo. Tapos, yun na nga. Yung Churipkuk Sashil Jungmyong. So, yun po yung inyong certificate of entry, yung pagpasok at paglabas nyo sa Korea. So, yun na nga. So, yun yung kailangan. Tapos, ang unang-una po namin ginawa, nung pumunta kami doon nga, sa LTO dito sa Korea para pa-change yun, ay pumunta muna kami sa Dongsamuso para mag-request ng Churipkuk Sashil Jungmyong. So, pag kumuha po kayo nun, kailangan yung simula sa 0 old hanggang sa up to now. Ayan na. So, pagkatapos nun, pumunta na po kami doon sa LTO dito sa Korea para mag-apply ng driver's license. So, sinabi lang namin kung ano ang aming pakay, tapos binigyan po kami ng mga application form. So, ayan na nga. Finilapan po namin yung application form. So, kung mag-isa lang po kayo na pupunta doon, medyo mahihirapan po kayo. Dapat talaga may kasama kayo na marunong mag-Korean kasi yung application form medyo hindi po ganon kaya dali na fill upan kasi yun nga, syempre mga bago po sa inyo yung mga tanong doon, mga questions, yun. Kailangan talaga na marunong kayong magbasa. Pero ituturo naman sa inyo yun. So, kung kailangan nyo ng guide, tawagan nyo lang po ako. So, ayan, na-fill upan na po namin yung application form. Ayan, pinasa po namin doon. Pagkatapos, after nun, since wala po siyang dalang ID, so sinabi po sa amin na kailangan niya na magpa-ID. So, meron na din pong picturean doon sa loob mismo ng LTO dito sa Korea. Tapos, kinailangan din po niya na magpa-test sa kanyang mata. So, ayan, nagpa-picture po siya. And 6,001 lang po yung bayad. Tapos, 1,000 yata yung 10,000 yata yung ID, and then 6,000 yung sa eye. Pagkatapos yun, after po no, na makuha yung result sa kanyang eye test, bumalik po kami doon sa counter, tapos pinasa namin yung result. Pagkatapos yun lang, sabi, may pinapermahan lang po doon, tapos ang sabi sa amin, mag-wait daw po kami ng 20 minutes. So, habang naghihintay kami, ayan, uminom muna ako ng kape. Alam nyo ba, wala pang 20 minutes, grabe, ang bilis guys. Hindi ko pa nga nauubos yung iniinom ko ng kape eh. Tinawag na yung pangalan niya na nakapaskil na po dun sa monitor. So, ayan. Ang saya-saya niya. Grabe. Ayan o. Happy. So, ayan na. Hola! Yan na po yung kanyang driver's license. Diba ang bilis? Wala pa yatang 10 minutes. Lumabas na yung niya habang naghihintay. And guys, yan yung sample ng application form na kailangan yung fill upan. Tapos, ayan na. Ito naman yung kanyang number. Kumuha po kami number bago kami pumunta dun sa counter. Tapos, eto naman yung sample ng kanyang certification from Land Transportation Office from the Philippines. Diba, kitang-kita nyo naman po, non-proof nga yung kanyang ID. Tapos, yun na yan. Congratulations! And enjoy driving. Guys, konti lang po pala talaga yung nagastos niya sa pagpapakonvert ng kanyang driver's license. Doon sa Churipkuk Sashil Jungmyong, sa Dongsamuso, 2,001 lang po yung nagastos namin. Tapos, doon sa pagpapa-ID is 10,001 yata yun. Pagkatapos yung sa pagpa-test ng mata is 6,001. Pagkatapos yung mismong ID is 10,001 lang po yun. So, lahat-lahat ay 28K ba? Sorry, may na magkwenta.